Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, yun, dito na ako mag-intro mga kamay. Kasi dito na kami kinakanuto. Dito kami sa farm. Kasama ko si Tolit. Oh, shouty. Shouty. Galing pa yan sa laot mga kamay. Sa laot. Oo. Pero nagpahinga din tayo. Nagpahinga na yung ilang oras ang pinahinga mo? Nakapahinga din naman tayo ng 3 oras. 3 oras. Oh. Yun. Tsaka, yun. Parang yung tricycle, parang bibigay na ito. Nahirapan sa amin ito ulit. Karkarga. Ako siya. Ako pa naman dito ng mga ako na eh. Oo nga. Ang tataas. Ang tataas ang ako no? Taas lusong. Dito dahan-dahan lang tayo mga kamay. At madulas ang kalsada at basa. Oo. Yan, ito po yung madadatan dito. Yan. Dali tayo nakapunta dito kay Boss Ay, dito. matagal-tagal na rin Oo, baka may kalahating buwan ako hindi napunta rito. Ikaw? Oo. Yan, ako 1 years. Yan. Ang ganda naman ni ate. Yan, shout out. Baka meron ka dyan natin. Sayang. Wala lang akong lakad, ikaw sinamahan ko. Mga kamay, doon tayo pupunta sa Kubunuto yun. Oo. Hindi kasi kita sa hindi kita sa tagito. Sa GoPro, malayo eh. Oo. Ang cellphone kasi kahit malayo. Oo, pwedeng i-zoom. Kailangan dandahan tayo dito. Dandahan mga kamay kasi basa. So, basta ganyan may mga lumot, matulas yan. Yeah. This is very delicate. At baka madali ka yung GoPro. Anong binili mo? GoPro 10? 9? Ah. Magkano bili mo? 20 mahigit. Uy, katas ng YouTube. Balik di pumapatak na ang kulang 26 kasama yung dalawang battery. Ay, Tolis, bago tayo makarating sa sa Kubunuto. Saan napuntang iyong kinita? GoPro? And then At saka yung bangka. bangka, pinayos mo. Bumili pa tayo ng bangka ali. Ay, bumili ka ba? Oo, yung may parang kabugoy. Ah, ikaw ang bumili nun? Oo, bumili ko na kasi parang sa atagin ko, paubos ang paubos. Kaya, ibili na natin. Kaya maubos pa, ibili na natin. Yan, bali dalawa ng bangka mo. Dalawang bangka, kung sakasakali. Sino gumagamit ng isa? Deng, wala kasing makina yung isa. Oo. Kasi yung makina ko ay nang ilalagay ko doon. Ah, Ngayon, yun. ayun ang aking, kung may bibili ng bangka kong luma, bibili ko. Kung wala naman, di, i-ista ko muna. Ayun. Oo. Yan, doon napunta. So, Yan nga. tama nga yun, bago pa maubos. Bago maubos, kasi alam mo naman sa libre. Oo. Kahit libre, naglilibre pa rin. Uy, ebidensya niya mga kamay, kahit kalibre yan. Oo. Libre ako niyan mga kamay, sa totoo lang. Oo, naglilibre din naman tayo eh. So, andiyan na kami, dito na kami mga kamay sa malapit na kami sa Kubunuto mga kamay. Nasa taas, madulas dyan. Yes, Sa very taas. delicates mga kamay dito tayo. Basta ngayon malumot, madulas. Yan, kita tayo dun sa Kubunuto. Alright. Oh, intro na. Ayun mga kamay, dito na kami sa dito na kami sa fish pond ulit. Ayun si Chong naglalakad mga kamay. At yan, siya nag-intro na mga kamay siya si Tolis. Isum ko kaya. Kita ang likod. Ha? Mga aso. Okay lang. Yumi. Yung aso. Yumi. Yumi. Tara. Yumi. Tara. Tama natin si Boss Bidong. Oh, yan si Tolit so. Alright. Calibre. Yes. Yes. Alright. Bantay na ulo. Aso, ang babae. Takbuhan ng mga aso. Yun mga kamay, mag-vlog muna tayo. Pandugtong ulit mga kamay kasi si Nakanuto tapos si Kangiti is pumunta yata sa dyan sa may bilihan kasi gawa ng syempre may bisita kami ng panahon yung pananggal si Tolits. So kasama ko yung Tolits mga kamay, nag-commute lang po kami, nag-tricycle kami at yun nga, gito ulit kami sa fish pond ni sa Kubunuto mga kamay. So nagla-live stream ngayon si Tolits, andun si Katuba, si Chong Jebot gawa ng mag-iihaw. At may huli daw kanina si Halpok na hindi ko alam kung nakalimutan ko. Basta isda. So dito tayo sa
lakad-lakad lang tayo ng konti dito. Dito nagsasanggot si ano eh, si Katuba eh. Yung ano na yun, yung nyug na yun oh. May mga similya mamay oh. Malilito na isda oh. Dami nila oh. Hindi kasi kita sa GoPro mamay, ang dami oh, dito sa may tabi. So, yun. Lupit to. Pag tagal-tagal to, mag-harvest naman siya ano to mamay. At ang ganda lang dito, maganda lang dito mamay kasi nga syempre, hindi man tayo sobrang nature lover pero mas gusto ko mga ganitong ano, area ba na yun, mayroon kang ano, pag-i-stayan na ano na kubo-kubo tapos pag gising mo mapuno, so malamig, so ganoon siya. At yan si Chong Jebot, magano tayo magpapatato ako kay Chong Jebot. Chong, papatato ako sa iyo. Talaga ba? Oo. Oo nga. Tunay. Oo nga. Buhangin. Kaya mo yun? Ano lang, 3 piraso lang ng buhangin. Kita kaya yun? Parang mas mahirap yata yun. Ito. Oh, huwag ka mamusik. Kapag nakataw ka. Alright! Parang, What's up mga kakamay? nalulungkot ka ba? Hindi, masaya ako ngayon. Ay, Sabi ni Dante, Masayang masaya. yung puso mo okay na? Marcos Abi, Dora. hindi naman okay yung puso ko. Dito ko alam kung Bira. Hindi, si Katuba, kadarating lang. Buti nga, dumating to ano, kahapon. So, sabi niya talaga, pupunta rin siya Sabado. At ngayon ay Linggo, tapos dito ako matutulog. Tapos si Tolits, hindi ko lang kung pupuntahan niyan ni Ergondos. Paano kayang pagbaba nito, mamaya? Si Tolits, walang maghahatid. Hindi dahil mo sabi. Ano daw? Hindi pwede na yatid. Pwede nga hatid? Uy, hatid daw niya ni Katuba. Bukas na ako magkapatid ng ano, buhay po kayo. umaga. Mga kalibre. Mag-overnight tayo dito mga may paratis pa ano, full blast natin ano, yung experience natin sa Kubunuto. At tingnan natin baka may ano dito, may as. Ha? Kakasa ka ba? Sa? Ha? Saan? Sa challenge namin. Ano dyan? Maging Anong isang challenge yan? ganap na aswang. Ay, ako Katuba, ako'y natutuwa na sa ano, sa panonood. Dati po. Baka makita pa yung butig-butig ko din sa ano, sa hapod ko eh. Mabira guys. Mayari pa tayo dyan. Mabira. Mayari tayo dyan. Chong Jebot nga, kita ko yung butlig eh. Pag lakad eh. Kita ko butlig mo. Sa pag ano mo, pag initiation. Ilaw pa yun dyan, maliwanag din ilaw. Oo nga, ito, may solar. Dumaan si Chong. Mabira. Uy, Diyos ko. So ano, anong isda yun? Na tulingan pala. Hindi ko ma-pronounce kanina kaya torsilyo. Tulingan galing. Huli yun ni ano ni Halpok. Halpok. So nagpe-prepare na si Katuba. Si ano to nagpuntang sa Huli ng uling. Diyan sa labas. nang Uling. uling. At saka pwede pang ihawin. Yun. Yun talagang ano kasi may VIP yun. Yan yung VIP namin no. Dito yung Oh, ating shouty. kaibigan. Magano ka, magme-minok ka? Basta Minok. libre. Kahit anong pulutan yan. Kakainin natin. Ay, Sasabi ko lang dyan kung Gino. Ay, nako. Huli si ano. Huli Si Tolis. Ayong. Ay, Diyos ko po. Yo, what's up kakamay? Parang ulan na. Hindi So, yun. Dito ako ngayon sana nag-iiyaw si Katuba mga kamay. So, ngayon, may tatanong ako kay Katuba. Yan. Pwedeng ano, hindi naman kasi ano to eh, hindi naman, wala naman din tama o mali sa ano kasi syempre ano to base sa opinion mo, di ba? So, para maging makabuluhan ng vlog natin mga kamay. Kung ha? Uy, premium mo daw. Premium, may premium. Mamaya. Kung papipiliin ka sa karir mo, anong gusto mo? Yung trabaho mo na dati o yung pagiging vlogger ngayon? Siguro yung ngayon, pagiging vlogger ngayon. Bakit? Kasi yung trabaho ko dati,
talagang laging kapos. Talagang kapos na kapos kami dati talaga. Hindi naman kalakihan yung sahod. Yung sahod namin dati 3,000 a month. Sa Yun. saan yun? Sa fish pan. Fish pan 3,000 a month. Oh, nung unang Tapos- pasok ko 3,000. Mm. So hanggang nagdadagdagan ng 1,000 naging 4,000, 4,500 hanggang doon lang. Ah, ganun. Pero libre na lahat. Libre na pagkain. Oo. So dati siyempre nung may pamilya pa ko. Mm. So hirap kami mangupahan ganun kasi medyo mahal ang upa. Mm. Tapos bukod pa doon yung tubig, kuryente, babayaran. So yung 4,000 mo hindi kasya yun kasi bibili pa ng pagkain ganun. Mm. Yun na nga. Yun na. Mas pipili mo Mas ngayon. pipiliin ko ngayon kasi ngayon medyo okay naman ngayon. Oo. Tapos, dati. bakit ano, mas okay ngayon? Anong ano? Okay ngayon kasi yun na Magandang kita. may kita din. Medyo maganda-ganda. Oo. Kumpara sa dati. Kumpara dati. Tapos, sariling pang oras. Sariling oras mo, wala kang boss, walang mag-ano sa'yo, magbabantay ng trabaho. Sariling sikap mo lang, basta sipagan lang mag-upload. Yun, no? Yun. Pero meron kang ano, anong ano, since na pumasok sa pagiging ano, vlogger, anong isa sa mga pangarap mo? So isang pangarap ko talaga magkaroon talaga ng sariling bahay at lupa. Yun talaga. Yun. Yun talagang nasa isip ko, lagi ko iniisip yan. Kailangan balang araw kung papalarin pa man tayo o mas lumakas pa man ganun. So yun yung talagang gusto ko talaga na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Akala ko ang gusto mo isang sa pangarap yung lumipad kasi aswang kayo. Ang hiro magkaroon ng pakpak eh. Pero okay ka naman na ngayon Okay naman. So happy ka naman sa ano sa buhay mo ngayon. Oo, happy. Mas happy ka ngayon kumpara dati. So, ang tanong ko lang. Nung time na ano pala, na humina ka sa pag-vlog, anong inisip mo nun? Nung nasa Leyte ka kasi, 'di ba? Nung umuwi ka. Nung umuwi ka, medyo okay ka pa, tapos nung katagalan, 'di ba, bumaba ang biso, bumagsak. So anong nasa isip mo nun nung time na 'yun? Yung naisip ko talaga noon ay parang kumbaga siyempre lahat naman tayo medyo nagkakaroon ng emotion, di ba? So kumbaga parang nawawalan tayo ng pag-asa kasi nangyari nga. So yung inisip ko noon parang gusto ko nang balikan yung dati kong trabaho ganun. Yung ano ko, yung naisip ko kung parang kung wala na talagang pag-asa na gano'n na hindi ka na makasahod sa YT. Yun naisip ko kasi siyempre yung anak ko nag-aaral. So yun lang naman yung ano ko doon yung priority ko doon na suportahan sa pag-aaral niya. Ayun. Tapos At paano mo nga pala nung time na may time kasi itong mga kami na hindi na nakasahod, ilang buwan yun? 2 2 buwan. Paano mo naitawid yun? Anong naisip kasi? 2 buwan? Oo. Ayun. Ano ginawa mo? Sideline doon sa probinsya. Ano isa sa mga sideline mo? Sinabi mo sa akin eh. Yung kahoy. Nangahoy to. Pangahoy, oo. Yun ang nagtawid kay Waskin, yung pangangahoy niya. Binebenta niya po. So, yun at least meron kayong ito real talk to mga may sinasabi ni Waskin mga may para at least hindi lang may sense ng natin ng vlog natin kasi lalo na ako mga may yung binablog ko review revenue update mga may. So ito personal vlog to mga may para at least makita natin yung at least konting background ng mga Team Aswang. Kasi alam nyo ay bago tayo kasi tapos na tayo pag-usap kay Waskin, bago tayo tumungo sa ating next na guest na nandito lang sa tabi ko, papasalamat mo tayo kay Waskin kasi pinagbigyan tayo na dun sa ating katanungan. Ayan. Basta ikaw. Basta ako. Ayan, may isang kiss ka sa akin mamaya. bago tayo matulog. Thank you kay Waskin. Ayan, ito namang next natin itong tatanungin natin, syempre walang iba. Yung may butlig sa puwet. Napanood ko to kasi pambihira. Natawa ko talaga dito eh. Ito si Chong Jebot. So bago ako magtanong sa kanya mga yun, baka naman watch hour lang. Yan. Watch hour. Ano na lang, kasi 1955, so 2045 na lang, baka naman. 2045, yung channel niya ilalagay natin sa gitna. Yan, Tapos yung ito. link nandun sa description. Yan. Para at least ma-check yung channel niya. Sa Yan. mga natin, sa mga Maraming solid salamat sa mga viewers ni Kuya Bidogs. Ngayon pa lang, nagte-thank you na ako. Salamat. Yun magpapatato po ako sa kanya, buhangin. Buhangin na lang. 3 piraso.
Tatlong piraso. Wala yung tuldok na gano'n. Madami Oo. yan oh. Kasi, alam nyo mama, kaya buhangin. Kasi may potential na pagtagal-tagal maging isla. Ayun, galing. Yeah, Galing diba? talaga ni Kuya Bidogs, no? Mga naiisip Buhangin talaga nito. Ano ba kinakain mo sa umaga? Parang ganyan di kakainin. Gusali. Ang bilis eh, ang bilis niya. Oo ano, ngayon ko na naisip kayo niya pa tinanong sa akin yun eh. Buhangin para balang araw. Bigang isla. Oo, kasi Pero mo, puro buhangin ka dito, no? yung isla. Lumalaki ano. Dito na tayo sa ano, tatangan, Chong. Yan. Chong, alam ko naman na ano ka, isa kang malupit na tattoo artist. Hindi naman malupit. Merong... Hindi. Okay, Para sa akin kasi hindi man tayo talagang tattoo Sabagay, artist. So, oo. kumbaga nakaka-appreciate tayo ng mga tattoo artist. Thank you. Ilan taong ka na sa profession mo? Profession ko, masasabi ko kasi nag-start kasi ako mag-tattoo. Mag-apprentice muna ako kasi sa pagtatattoo talaga kailangan dumaan ka sa pag-apprentice eh. Apprentice is yung bang manonood, halimbawa, ikaw yung mismong nagtatattoo, apprentice mo ako. Panonoodin muna kita kung ano yung mga dapat mong ginagawa. Unang-una, siyempre yung sanitation wise, yung proper hygiene ng procedure. Saglit, maputol kita. Wala English, yan Tagalog. Kasi yung mga pagiging malinis. Hindi, totoo yan. Ganun yan. Mami, nangano to si Chong eh. Hindi kasi... Ay, hindi kasi ganun yun. Ganun yun kasi... Siyempre... Sige, titisik ko na lang. Sige. Pipigilan ko lang. Go. Hindi ganun yun kasi siyempre nung bago ka dapat humawak or bago ka mag-tattoo talaga dapat alam mo yung proper, yung tama, yung dapat tsaka yung tama. Unang-una siyempre yung kalinisan ng gamit, kalinisan ng paligid, tapos pagiging malinis dun sa procedure kung paano ka magtatattoo ganun kasi hindi pwede na ang pagtatattoo kasi consider dyan para ka na rin nag-o-opera ng tao para sa amin siguro yung maraming artist lalo na sa mga baguhan yung iba hindi pa masyadong alam yan pero number one yun ang pinaka-importante maging malinis talaga sa katawan sa procedure kasi syempre nagpapasok ko nagpapasok ko ng dito kaya tayo medyo maguyab dun Sakit pakatikot eh. Diba? Ang daming pesta kaya Bidogs, ba't doon mo napili? Hindi, yun kaya Bidogs. Kumbaga, siyempre dapat maging malinis ka. Yun, kasi nga walang pinagkaiba yan sa... Siyempre, nag-open wound ka, nag-ano ka ng balat. So, once na tumusok ka dyan, prone na kagad siya sa cross-contamination. Once na pinasok yan ng alikabok or anything, pwede yung mag-infection, mag-cause ng infection. So, dapat talaga malinis ka unang-una yung paligid, just yung mga ginagamit mo, kailangan lahat bago, yung lalo ng mga needles. Dati, nung way back, nag-start ako mga 2014-15, pero kahit noon pa, hindi pa siya, yung iba, ini-sterile pa. Yung mga ginagamit, lalo yung ginagamit noon na diapak pa, yung mga coil machine kung tawagin namin. Yung mga needle lang ang napapalitan. Pero yung tip noon, yung pinakadulo, yung nilalabasan ng needle. Ay sorry po, parang pangat yun. Yung nilalabasan ng Oo nga. Oh my God. Hindi, totoo naman, gumaganon talaga yun. Gumaganon eh. Bakit lang napaganon ako eh. So, sorry. Comedy yan. Comedy. Natawa rin sila. Hindi, yun kaya Bidogs. Siyempre, yung needle nilalabasan. Dati kasi yun, stainless. Tapos after namin gamitin, nililinis namin ng, kung tawagin namin, tip brush. Yun ang ginagamit namin. Pero yung needle, disposable talaga noon pa. Pero way back mga 1990s, talagang noon talaga, yung mga kuya-kuya natin sa tatuan, sila, naghihinang talaga sila ng needle. Naghihinang sila ng needle. Wala pang nabibilan dito sa atin sa Pilipinas ng mga needle na talagang nakadikit-dikit na. Lalo na yung mga Magnum, yung ginagamit namin pa shading. Kasi noon talaga kasi sobrang mahal pa noon. Kasi ano pa yun, galing pa ng US.
Inepa-export pa. So pili lang yung nabibilan ng mga wala pa masyadong tattoo supplies doon. Unlike ngayon, napakaswerte ng mga baguhan. Kasi sa Shopee lang makakabili na sila. Mas mura pa. Hindi naman mas mura, kaya lang syempre ako bilang nagtatattoo kasi importante sa akin na may kalidad yung mga ginagamit ko. Kasi unang-una, once yung quality ng gamit mo is maganda, yung reflection dun sa magiging outcome ng magiging gawa mo. Maganda din siyempre. Tsaka pinaka-importante sa lahat siyempre yung mga tinta. Kasi yung mga tinta kasi, dati kasi kuya, hindi pa ganun kadami yung variation ng kulay, yung klase ng kulay. Unlike ngayon, ultimong kulay EBS meron na. Ganun? From ba, kunyari yan, green. Bawa yan, green. For example, yan. Gusto nyong itatuto. Itong landscape na to. Bawa, ito yung nakikita nila ngayon, Kuya Bidogs, diba? Yan, yung puno, green. Hindi lang siya basta green. Kumbaga from dark hanggang sa pinaka-light na green. Ibang ano pala, yung parang level ng ano, ng paglalagay. Oo, ganun. Unlike dati. Patong-patong. Unlike dati kuya, nagmi-mix lang kami. Nagmi-mix lang kami na, for example, Parang pintor ka rin pala, no? Oo, ganun siya kahirap. Shoutout sa lahat ng mga tattoo artists. Ganun siya kahirap kay Bidogs talagang. Hindi siya basta yung pag humawa ka na ng makina. Para sa'yo, tattoo artist ka na. Kasi meron ganun eh. Disclaimer lang sa iba, no? Meron kasing ganun na, yung iba kasi kala nila porket nakakasingil lang maganda-ganda sa tattoo. Hindi na nila iniisip yung quality ng trabaho. Kaya lang sila nagtattoo para lang sa pera. So, Yun, no? medyo pangit na. Speaking of pera, Pangit maganda bang ano, kitaan sa ano? Sa maganda kung pagtsatsaga mo talaga eh. Hindi ka naman pwede kasi nag-umpisa ka, nakakasingil ka na kagad ng... Hindi, nung siguro ko, first nung few months una mo. ko, nung first 3 months ko, wala. Kasi halos pamigay. Alam mo yun? Para Hindi, ibig sabihin, lang. first ever paycheck mo sa ano, sa... Paycheck ko, first ever. Siguro half sleeve ganyan kalaki. Yung hanggang saan yan? Parang ano? Parang... Ito, halimbawa, ito binti na to. Yan, parang ganyan kalaki siya. Ang ginawa ko nun, koi fish. Na, 3K. Ang laki na nun, 3K bilang nag-uumpisa ka. 3K, malaki-laki na yun. Pero sa ngayon, maliit yun. Oh, Bilang maliit yung talaga. gawa ko Oo, ngayon, maliit yun. Kasi ang half sleeve ngayon, nagre-range na 15,000, 20,000. Ayun. Pero hindi ka naman po pwede kasi maningil agad ng ganung kalaki. Kung alam mo sa sarili mo na hindi pa ganun yung worth ng trabaho mo. So, sa mga bago dyan, wag kayong magmamadali. Alam mo yung kay Bidogs? Wag kayong magmadali na makakuha ng ganung rate. Saka wag nyo lagay sa utak nila. Porket yung iba, na katulad sa iba na kami, nakakasingil kami ng ganun, mahaba yung pinagdaanan namin. So, mahaba yung proseso. Andyan yun nga, sabi ko nga kanina, mabalik ako sa unang sinasabi regarding sa tattoo supplies. Dati, kung saan pa kami pumupunta. Wala pa naman ako motor dati. Nakapunta ako ng Paranaque, nakapunta ako sa San Andres. Shoutout kay Kuya Ray Pizarro. Yan, kung baka napanood, baka dumaan sa kanya to. So, pupunta kay Kuya Ray sa may Paranaque, sa may Air Force One, sa tapat nun, sa may Shakey's. Hindi, tapat naman. Ayusin mo. Tapat ng Air Force One. Hindi ka napasok. Bidogs, tanghali ako pumupunta, so sarado pa sila. Yun. Linawin mo, Chong. Tapos ayun, yun kasi yun nga, talagang yung pinagdaanan namin, napakaswerte na nung pumasok na tong lalo na nung meron ng Shopee, Lazada, napakaswerte na ng mga ibang nagtatato. Kasi by phone, pwede na silang umorder, tapos papadala na lang sa kanila. Dati parang manual ang datingan. Kami, wala, hirap talaga kami dati makahanap. So, talagang, tas lalo na yung preparations, tulad ng mga medical supplies, yung mga ginagamit namin pang sapin, yung ginagamit namin ng gloves, ginagamit namin ng tissue. Ngayon, pwede na nilang bilhin sa Shopee. Dati kami, wala. Ako, pumupunta pa ako. Pero malapit ako kasi malapit lang ako sa Bamba. Alam ko, nandun medical supplies sa Bang Matayuman, parang di ba? Since sa Tondo kasi ako, medyo malapit sa akin. Siguro mga 30 minutes drive lang sa motor. So, ngayon, maputol ka, Chong. Sabi mo dati, ito kasi Mamay, nag-interview tayo ng Team Aswang Mamay. Inuna natin si Waskin kasi yun lang natanong natin. Ito kasi medyo, madami kasi may tatanong kasi regarding to sa pagdatato eh. So, sinabi mo dati, yung rate mo is nandun sa range na 3,000. Malaki na pero sa akin. ngayon, tumaas na. Medyo. Kasi ang minimum,
Ang minimum ko ngayon is 1.5 sa color. Tapos, ay sa black and gray. That is 2, ba't ba nag-i-English ako? Oo. Ano, 2 by 2 inches. 2 by 2 inches lang yun. 2 by 2 inches, 1.5. Ganun, ang minimum rate ko ngayon. Tapos, pag gusto mo ng color, ang minimum ko is 2.5. Pero depende naman yun. Lalo na kung si Kuya Bidogs magpapagawa, baka pwede natin ibaba sa 500 yun. Ayun, yun ang Like ano. ano naman, kasi nasa sa'yo naman, pag tropa naman, kung alam mo naman sa sarili mo na hindi naman iba, pwede mo naman syempre sige naman. Oo. Pero ano, yun ang ano mo, parang ano, main source of income Actually, yun siya yung bread and butter ko ngayon. Sa ngayon. sa ngayon. Sa ngayon. Pero pinipilit tulad nung pag-YouTube ko, Oh. siyempre, magpapa-ipokrito ka naman pag sinabi mong ayaw mo sumahod. Mm. Kalokohan yun na ayaw mo sumahod. Gusto pa rin natin sumahod, kaya lang at the same time, gusto ko siyang gawin, parang yung pagtatato ko. Gusto kong gawin yung pag-vlog na masaya ako. Masaya ko siyang ginagawa. Na ako hindi ko hinahagil yung sarili ko. Hindi ko pinipressure yung sarili ko na sumahod agad. Kasi 'di ba, alam niyo naman 'yan kayo, puro YouTubers tayo, puro nag-YouTube tayo. Ako bilang maliit na nag-YouTube. Ayoko sana dumating sa point na ma-frustrate ako. Naputa ang baba. Ay, sorry. Ang baba nung ano ko, ayoko na kasi ang baba. Ay, wala nanonood sa akin. Ayoko na ganun. Huwag ka darating sa point na ganun kasi once na ma-frustrate ka, titigil mo na. Sayang naman. Kaya pinapanatili ko pa rin Kuya Bidogs na maging ano lang, kumbaga masaya lang sa ginagawa. Parang yung pagtatato ko. Kaya lang syempre, hindi natin sa totoo lang, being honest, hindi tayo mapapakain ng mga ganun-ganun natin. Yung kasiyahan, hindi tayo mapapakain yan eh. Sa practical lang. Kaya ako kasi talagang ako sa totoo lang marami akong ginagawa. Like ito sombrero na to. Shoutout sa Tambay Cup kay Direk Pio. Yan. Nagbebenta ako niyan kay Bidogs. Nagbebenta ako niyan. Reseller ako niyan. Pwede rin ako tumanggap ng reseller ko bilang distributor. Tapos yun. Tawag dito, way back nung mga 2020 nga kasi nga mahina, tapos COVID, pandemic. Ang tattoo is physical kumbaga physical contact talaga. So hindi pwede. So nagtry akong, ito papakita ko. Nagtry ka ng online tattoo? Ay! Pwede ba yun? Ito. May pinapakita Kuya Bidogs, nag-business ako kung hindi nyo tatanong, siguro kung makita nyo sa vlog ko, lalo na nandito ako sa, Kuya Bidogs. Mahilig ako magluto. Nagbenta ako ng pagkain sa amin. Tulad nito. Mga American, ayan na. Kita ba? Sarap po. Kita. American. Mukha mo. American food. May nagtanong sa akin na, bago na patuloy muna natin. Kamukha mo daw si Mito. Hindi ko nga alam eh. Kamukha ba? Oo. Si Mito, di ba kamukha ano? Pinaghalong Mito at Jobert. Oo. Hindi, Jobert. Di, ano ka, medyo. Ako? Oo. Yung mukha eh. Hindi yan, nagbenta ako ng mga burger dati. Yan. Ikaw mismo ang gumagawa yan? Yes, Kuya Bidogs. Yan. Ay, ibig sabihin, ikaw online? Online? Online, tapos ako rin na mismo nagdi-deliver na. So, yun. Way back 2020. So, ibig sabihin, marami ka pang marami, racket, Kuya Bidogs. pagtatato, reseller ng tapos food food industry. Tapos ano pa mga mo racket mo? Racket bukod sa totoo lang kasi meron akong totoo. Meron kasi ako naging kliyente. Tiga Pampanga. Pakirap. Ayoko i-state yung pangalan kasi medyo anong tao eh. Meron silang anong tawag doon? Contractor sila ng mga highway, as in mga highway. Contractor sila ngayon. DPWH, parang ganun. Actually sa DPWH. Inutusan nila ako dito, may mga ini-email sa akin. Tapos nagpapaprint ako, pinapa-receive ko dito, ganyan. Tapos inadala ko DPWH, tapos may mga certain tao akong pinagdadala. Parang liaison. Yun, liaison officer para messenger ganun. Tapos binabayaran nila ako per day. Ayun. Nakita ko sa kanila 1,000 per day. Kasama na din yung panggas ko, tsaka pangkain ko. Ay, laki pa lang Pero ngayon, mahina sila. Hindi wala na message. Kaya nagkaroon ako ng time na pumunta rito. Kasi once na pag tumawag yun, wala akong choice. Kailangan ko kung gawin. Kasi sayang naman. Tapos, eto na. Paano ka napasok sa mundo ng Sokmed? Sa pag-vlog? Sino naging inspiration mo? Hindi, Anong dahilan? Totoo kuya,
ano siya, ganito yung misis ko kasi, ay yung anak ko, pinapanood, hindi ko pa kilala si Kong TV noon. Pandemic days. Anak mo, pang ilan? Kasi lately na lang, nitong 2020, lately na lang kami nagkaroon ng sariling internet eh. Date lang. Oo. Puro data lang. Ano. Oo, ganun. Tapos syempre, since YouTube, malakas sa, shoutout kay, malakas sa data, di ba, nakakaubos. Wala kang time na mag-ano doon, na magmanood noon. Hanggang sa pinakilala ng anak ko si Kong TV sa akin. Nung nakilala ko na si Kong TV, habang pinapanood ko, okay ito ha, ganito. Tapos, siya, ano paano ba? Hanggang sa, may nabalitaan nga ako, na si Idol natin, na si Boss Jeff, shoutout kay Boss Jeff, ay is nasa Bukana. Kasi Kuya Bidog, sa Bukana kasi, wala pa man din, kung hindi pa sila vlogger, tapos wala pa si Idol dyan, umuwi na talaga ako dyan. Saan? Meron akong inuwian sa Bukana talaga. Shoutout kay Joy, tsaka kay Laiko. Yung mga ditan doon, mga kaibigan ko na talaga sila. Kasi ano, di kayo kilala mo sina... Sila Desmond, lahat ng ditan doon. kilala mo yun. Sila Julo, yun. Makakilala ko talaga sila lahat. Mga kaibigan ko sila noon pa. Hindi pa ako nagbablog noon. Pumupunta ako doon. Di kilala pala si Kuya Dagi, ano? Oo, kilala ako ni Kuya Dagi. Si Guido, kilala ako ni Kuya Guido. Yung mga anak nila, sila Juloy, sila Nicoli. Kilala ako. Pumupunta ako doon. Wala pang pandemic doon. Pumupunta ako doon para magtato. Magstay ako doon ng almost 2 weeks, Holy Week, di ba? Sama ko yung misis ko. Kasi syempre pag, di ba, kumbaga, pahinga yun eh. Mahabang pahinga yung ano yung Holy Week eh. So, since mahabang pahinga yung Holy Week, sinasama ko yung misis ko. Tapos, umaga, bakasyon na din. At the same time, nagdadala ako ng pantatu ko. Natatatuan ko sila. So, parang pumunta ako doon ng wala akong ginastos. Parang nababawi ko rin yung ginagastos namin. Diba, pinakakain ka namin, nag-isama kami. Hanggang sa nakita ko ngayon sa YouTube, si Boss Jeff nga, is nasa Bukana. Sabi ko, dito ako pumupunta. Hanggang sa na-influensya na ako na. Sabi ko, try ko kaya mag-vlog. Kaya kung makikita mo nung una, syempre andun yung ano pa eh, meron yung medyo takot ka pa, parang nahihiya ka pa sa tao na gano'n. Eh sabi ko, syempre lakasan ng loob. Tapos parang naka-inspire sa akin, wala Kuya Bidog, si Kong talaga eh. Iba talaga kasi siya eh. Tapos yung jive ba nila, yung samahan nila na, hindi pa naman sila, wala pa sila sa Payamansion. No? Yung samahan ba nila na makukulit. Tapos yun, nag-start akong mag-vlog na pumunta ako doon. Tapos yung one time nakita ko si Lansek. Shoutout kay parang Lansek. Nakita ko sila, nagbo-vlog na din. Tapos nung nakita ko nung nagbo-vlog sila, sabi ko putik, nagbo-vlog to, kaya ko din. Yun na naging isa sa kumbaga nag-influence din sa akin, motivation. Sa totoo, shoutout kay paring Hana at paring Talsik. Kasi sabi ko, kita ko lang tumungot eh. Hanggang sa nakita ko sila Jomar, Jomons, si Jomar at si parang Temong. Nagbablog na din. Sabi ko, kasi sila nagbablog, kaya ko na rin to. Doon ko nakilala, one time, si Boss Pablo. Nagkita kayo sa Bukana? Doon. Minessage ko si Boss Pab, sabi ko, nasa Maynila ako, Boss Pab, gusto mo magpatato? Sabi ko, kasi nakita ko marami siyang tattoo. Tapos shoutout din kay paring Aljon, kasi si paring Aljon nanit yung Tigalian, which is Victory sa ngayon, sikat na ngayon sa Facebook. Doon siya nagpapatato. Kumbaga kapatid sa industriya. Last time nga magkasama kami sa Dutlutan. Message ko si Boss Pablo. Ibig sabihin na sa Dututan ka pala, nag-ano ka? Oo. Ibig sabihin, ano ka pala? Hindi naman. Famous pala ito mga amay. Si Chong J-Bot na to, pambihira. Tapos yun nga, nung nakita ko, siyempre, si Boss Pablo, pinaunlakan niya tayo magpatato siya. Yun, hanggang sa, yun nga, ulitin ko, si Boss Pablo nagpa 1,000 subscribers. Oo. Dumating ako doon ng subscribers ko, Kuya Bidogs, is 120 lang. Tapos nung tinatuan ko siya, ang ginawa niya, yung all throughout nung tinatatuan ko siya, hindi niya nakinuha yan. Si Pablo nagsabi, Chong, sa'yo mo to upload. Tapos anong tawag doon? Ipopromote ko na panoorin, panood video. Ayun na, pinuntahan yung channel ko na isang content na yun, 22k views kagad. Yun. Tsaka maputol kasi Chong, 22k views.
ngayon pinabaan niya yung YouTube channel niya. Dapat ano na siya ngayon monetize kasi na busy siya sa ano. So sa mga viewers natin diyan kasi isa lang naman tayong community sa Kakamay. Meron akong solid din na mga viewers mamay. Baka pwede watch hour na lang po mamay para at least manamnam niyo mamay ma-monetize pag-apply. So watch hour na lang po 2,000. Pwede niyo po i-play yung mga videos niyo ng mga ano, ng mga previews or mga current para at least Actually, si Baklan Chismosa pinagawa na ako ng playlist nun para pag ano ngalan daw. Diba, yung playlist na lang tapos tuloy-tuloy. i-play. Tapos ayun, Kuya Bidogs, yung naalala ko na si Gaman, hanggang sa, ayun nga, nabus na. Kumbaga kahit nasa Maynila na ako, nag-vlog na ako noon, tuloy-tuloy na. Nawala na yung hiya ako, nagbablog na ako sa mall, nagbablog na ako sa ano. Kasi tuloy-tuloy. Kaya lang nahinto, nito nga, dahil nga, yun, totoo yun. Na-frustrate ako, sabi ko parang wala na, hindi na umakandar, ganun-ganun. Binaling ko naman kay Facebook. Nakita mo naman kanina, di ba, pinakita ko. Yung page ko naman, doon naman ako tumutok. Hanggang sa nakilala ko na nga yan, sila Kapwet, sila Java Moto Vlog, shoutout. Hanggang sa nakasama ko na sila, ako Lokis TV. Tapos, ayun, nung nanonood ka, kasi talagang fan ako nito eh. Yan, lalo si Katuba. Nung ano, pinapanood ko talaga sila. Nakita ko, nagsama-sama. Kasi nga di ba nag-challenge? Nakita ko, kasi nung last na huling punta ko dito, wala pa to eh. Matagal na yata yung punta mo dito. Wala pa to, Bidogs. Wala pa. Pero may kusina pa. May kusina. So nung nakita ko na, puta sama-sama na sila. Tapos nakikita ko yung jive, masaya. Sabi ko, taka na gusto kong pumunta dyan. Kasi gusto kong makigulo. Kasi nga, di ba, nakita mo naman yung content sa akin, puro patatawa. Parang gusto ko yung makisali. Tapos at the same time, syempre, yun nga, yung ano rin natin, yung watch hour din natin. Di ba? Tsaka blessing tsaka totoo yung Bidogs. Blessing in this guys kasi yung mga kasama namin dito. Masarap kasama. Hindi hassle, walang dull moments, walang ano. Pakasarap nilang kasama. Lalo na to. Nag-English. Nag-English na naman si Dull Moments. Explain mo nga sa Tagalog. Walang lungkot na oras. Walang dead air, walang patay na air. Lahat masaya. Pinaka dead air na English. Ano sa Tagalog dead air? Pinaka-patay na oras namin siguro yung matutulog na lang. Pero all throughout magsasama naman dito masaya. Tulad dyan, nakita mo. Tsaka kaya Bidogs, nasabi ko sa vlog ko to eh. Kaya gusto ko rin pumunta rito kasi dito, pag-isip mo pa lang, parang mamomotivate ka na mag-vlog. Kasi kasama mo nagbablog, ito nagbablog. Si Kang hindi nagbablog. Makita mo, maya-maya nag-i-editan na. Maya-maya uploaded na. Kaya lalo kang mabuboost yung sarili mo na, kailangan mo vlog kasi kailangan sumabay sa kanila. Diba? Even though, kahit sabi mong, hindi naman wala ka kwenta. Kasi ako, gusto ko pa rin katulad nila eh. Yung ipapasok ko sa vlog ko, quality pa din. Kasi pag alam kong masarap i-content, content ko. Pero yun nga, tulad sa amin dito, bigayan kami. Halimbawa, yun, kino-content niya na yun, pass na ako doon. Kino-content niya na yun, pass na ako doon. Ito naman yun sa akin. Tulad nun, meron silang aabangan kasi nga, di ba nanganak si Daga, just dance yung isa. Tinanong ko si Kaman kanina, sabi ko, ano, Boss Babs, iba-vlog mo ba yung na-deads na lilibing? Sige yung sa'yo na, sabi, di ba? Ganun kabait. So, walang so, yun. Pero nag-enjoy ka naman dito? Sobra. Sobra ako nag-enjoy, kaya lang ang malungkot. Next week uwi, kailangan ko na umuwi. Pag uwi mo, paano ngayon? Magbablog pa rin ako doon. Pero pag may oras, babalik ka naman dito? Oo, babalik at babalik. So ba't ka ba uwi? Yung parang hindi, may nangangalawang na ba? May ano eh, kailangan ko magpa-change oil ng motor. Motor. Kailangan ko magpa-change oil ng motor. So, tsaka ano, may mga kasi yun nga, babalik ako sa pagtatato. Ang market ko kasi nasa Maynila. So, yung iba, may mga naka-schedule tayo na kailangan tatuan. So, hindi naman tayo pwedeng tumanggi dun kasi syempre. Breads yun eh. Breads yun. Kailangan natin yun. So, kailangan natin umuwi. Kasi madali lang naman bumalik eh. Kung gusto yung bumalik, madali lang naman bumalik. Basta may breads ano? Oo naman. Kasi merong ang sa akin mismo, kailangan may chicha. May tibog, hindi pwedeng ano lang. Wala. Hindi pwedeng ano. Ganun lang na ano. Wala. So kailangan dumiskarte yan. At least nagkaroon na kayo ng parang idea tsaka background di. Ano to, heart to heart. Heart to heart. Hindi merong mga kapatid dito, Chong. Sa hindi kasi dalawa kayo ni Katuba. Siyempre susunod natin si Kaman pag pumayag siya kasi Kangiti. Siyempre para mas mahaba. Kasi timaswang natin ang sabi
Basta supportahan niyo po mga Ay, Sir maraming Chong. salamat po, ah. Kasi isa lang Bidogs naman TV, tayo ng community. Thank you kay Kay Chong. Salamat. At least hindi man mabuong buhay niya, sa susunod na gagawin tayong maalala na Yan. segment. Uy, parang ano ah. Parang, thank you. Thank you. Alright. Great.